Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesukristo, gikan diri sa Church of God's Miracle Hinigaran, Negros Occidental, Visayas Chapter, nagatamyaw kami sa inyo sang mayong aga. Nais po naming mag-share ng salita ng Diyos na pinamagatang sino ang mananagumpay sa sanlibutan ito. Nagtatanong po, sino kaya ang mananagumpay? Sabi po sa 1 John chapter 5 verse 4 to 5, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Verse 5, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, salamat sa patuloy na patnupi at gabay ng Santong Espiritu. Aming dalangin ang pag-take over ng Santong Espiritu upang pagpalain kaming lahat na makinig at nag-aaral ng iyong mga salita. Send your mighty angels upang kaming lahat ay ingatan. At maraming salamat na ikaw ay magsilbing guro sa aming kalagitnaan. Gamit mo lang iyong lingkod. In Jesus' name we pray. Amen. Patuloy po tayo. Sino nga ba ang magtatagumpay? Naalala ko sa Exodus chapter 17 verse 15 that our God called Jehovah Nisi means the Lord is my banner. Noong mga panahon kasing iyon ay ang Israelita ay nakipaglaban sa mga Amalisita sa pangunguna ni Joshua or ni Josue. At makita din po natin yung pag-intercede ni Moises. At sa pamagitan po ng baston na bigay ng ating Panginoon kay Moises, kanya itong itinataas ang baston. At kapag siya po ay napapagod at nabababa niya ang baston, ay natatalo ang mga Israelita. Kaya nung nakita ni Aaron at ni Hor na natatalo ang mga Israelita kapag mapagod si Moises at naibaba niya ang baston, ay tinulungan nila si Moises na patuloy na ito ay itinataas ang baston. At sa pamagitan ng kanilang pagtutulungan, nagtagumpay po ang bayang Israel. Kaya sa Exodus chapter 17 verse 15 ay nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya itong si Yahweh ang aking watawat. Nang ibig sabihin, the Lord is my banner. Jehovah Nisi. Si Jesus po ang ating watawat ng tagumpay. Ito po ang ating Panginoong Diyos. Siya po ang pinapakilala doon. Dahil si Jesus po ang nakipaglaban sa mga panahong iyon. Sabi sa Colossus chapter 2 verse 15 hanggang sa New Testament po, sabi dito, sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Kaya, sino ang magtatagumpay sa mundong ito? Sino magtatagumpay sa sanlibutan ito? Na kung ating titingnan, ang sama ng mundo, ang dilim, ang baho, ang bulok, na halos pa lang parang nadadaig na ng kadiliman ang liwanag, pero lagi po nating tatandaan, kailanman akala lang po natin yun, parang nananaig ngayon ang kasamaan, pero tandaan po natin na patuloy po na tayo ay nasa posisyon ng isang mananagumpay. We are more than conqueror. Sinong more than conqueror? Sinong mananagumpay? Yaong, sabi nga, ang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sino mga mananagumpay sa sanlibutan ito? Sabi sa unang 1, chapter 5, verse 4, sapagkat napagtagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng
ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Sino ang mga anak ng Diyos? Sabi sa John chapter 1 verse 12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. At sabi niya sa verse 13, sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Tandaan po natin, kaya pala tayo ay lubos na mananagumpay dahil tayo ay mga anak ng Diyos. At nais po ipaalala na bagaman tayong lahat po ay mula sa Diyos dahil ang Diyos ang gumawa sa atin, but I said to say, hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Noong napakinggan ko po ang isang pastor na nagsabi na hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos, mama po ang aking loob. Parang nagalit ako sa pastor. Pero pinatunayan po sa Juan chapter 8 verse 44 na kung hindi ka pala anak ng Diyos, definitely anak ka ng dyablo. Sabi sa John chapter 8 verse 44, ang dyablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya ay mamamatay tao na sa simula pa at kalaban ng katotohanan. At di matatagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan. Kung siya ay nagsisinungaling, likas na ito sa kanya, sapagkat siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Kaya kung ating titingnan, sino ba ditong hindi nagsisinungaling? Lahat po tayo guilty sa lahat ng bagay na yon. Pero tandaan po natin, salamat. Through the Lord Jesus Christ, sa pamagitan ng ating pananampalataya, tayo na mga mula sa kadiliman, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ay inilipat niya tayo sa kaliwanagan. At tandaan po natin, ang sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ayun lamang ang pinagkalooban ng Diyos ng karapatang maging anak niya. Masakit man sabihin. Tandaan po natin, mag-ingat po tayo sa mga panahong ito dahil mayroon pong church na nagtuturo na si Jesus ay anak ni Satanas. Tandaan po natin, si Jesus na yan na anak ni Satanas ay hindi po si Jesucristong taga Nazaret ang kanyang tinutukoy. Si Jesus na kanyang tinutukoy na anak ni Satanas ay walang iba po ay si Antikristo. Dahil si Antikristo ang nagnanais at tumatanggap na siya ay si Jesucristo. Dahil inggit na inggit siya kay Jesucristo. Dahil si Jesucristo ay tunay na anak ng Diyos. At dahil siya ay anak ng Diyos, sino man ang sumasampalataya sa Kanya ay may karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya inggit na inggit si Satanas. Inggit na inggit si Antikristo. At kinukuha niya ang posisyon ni Jesus Christ. Kaya tandaan po natin na ang tunay na anak ng Diyos ay walang iba. Ay ipinanganak sa Bethlehem. Siya ay taga Nazaret. Siya ay namatay at inilibing sa ikatlong araw. Siya ay muling nabuhay. At nagstay siya dito ng 40 days at umakyat siya sa kalangitan. At siya ang ipinangako sa atin ng Diyos Ama na babalik siya upang ganapin ang lubusan nating tagumpay at kaligtasan sa kanyang second coming. Yan po ang tunay na si Jesucristo. At tandaan po natin, si Jesucristo sa kanyang pagbabalik sa rapture, nasa alapaa po siya. Hindi po siya bababa dito sa lupa. At tandaan po natin, ang nagpapakilala na siya'y si Jesus, na dito ay maghahari siya sa lupa. At maghahari siya ng 7 years.
ay walang iba po sa Antikristo po iyan. Kaya aware po tayo sa ganung klaseng aral. At tandaan po natin, ang sinumang sumasampalataya sa sinungaling na taong iyan, pagdating ng araw, siya po ay kabilang sa anak ni Satanas. Kaya aware po tayo na kung sino po nga ba talagang Kristo ang ating sinasampalatayanan. Dahil sinasabi po ng lingkod ng Diyos na si Apostol Pablo sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 7 and 8. Sabi niya sa verse 7, palihim nang kumikilos ngayon ang kapangyarihang ito at mananatiling gayon hanggang di naalis ang humahadlang, kung maalis na ang humahadlang. Tandaan po natin, bakit palihim pa lang na kumikilos itong si Antikristo? Palihim siyang kumikilos dahil nandito pa po tayo na mga mananagumpay, na mga anak ng Diyos. Tayo po ang sinasabi dito na nananatili or humahadlang sa kabulukan ng mundong ito. Kapag dumating na ang rapture at tayo na mga anak ng Diyos, tayo na mga sumasampalataya at naniniwala na si Jesucristo ang tunay na anak ng Diyos, pag alis na natin kasama si Kristo Jesus doon sa kalangitan, at ang tawag po dyan ay second coming or rapture, saka mahahayag ang swail na ito. Sinasabi po sa verse 8, malalantad na ang swail kung magkakagayon pupuksain siya ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang hininga at pupugnawin ng nakasisilaw na liwanag na taglay niya sa kanyang pagdating. Tandaan po natin, si Antikristo ay mamumuhay po dito. Mamumuno po siya ng 7 years sa Great Tribulation. Kaya wag po siyang katakutan. Dahil hanggang 7 years lang ang kanyang kapangyarihan at tagumpay. Dahil pagdating sa takdang panahon, pupugnawin siya ng hininga at ng liwanag ng ating tunay na Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay bilang ating Hari at Panginoon at Diyos na tagapagligtas. Kaya tayo ngayon na mga mananagumpay, the church or sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo sa mundong ito. Ang sabi nga sa Matthew chapter 24 verse 13, ang manatiling tapat ang siyang maliligtas. Kaya kung ating titingnan, nagmamanifest na ang swail nito. Unti-unti na niyang inihahanda ang kanyang paghahari. Tandaan natin, ang itatatag niya is one world government and one world religion. Kaya darating din ang panahon na ipagbabawal niya ang katulad namin na nangangaral patungkol sa kay Jesucristo na tunay na anak ng Diyos. Dahil ang nais niya ay ipangaral ang patungkol sa Kanya. Dahil ididiin niya na siya ay si Jesucristo. At ang masakit dito, marami po ang malilinlang, sabi sa banal na kasulatan. Even mga sumasampalataya ay nalilinlang dahil sa kanyang kahigpitan. Kaya, be strong, stand firm on your faith, my dear brothers and sisters in Christ, lalong-lalo na sa kapanahunan ito. Dahil ipinapangako sa atin ng Panginoon, sinong magtatagumpay sa mundong ito? Tayo po ang magtatagumpay. Tayo na sumasampalataya na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Sa mga anak ng Diyos, sabi sa 1 or 1 John chapter 3 verse 1, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa ating Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan.
hindi nila kinikilala ang Diyos. Tandaan po natin, masakit man sabihin, ngunit totoo ang sinabi ng kasulatan na marami ang tumatawag na Panginoon, Panginoon, ngunit hindi sila maliligtas. Sino lamang ang maliligtas? Yaong lumalakad sa kalooban ng Diyos. Kasi mayroong nagsasabing Panginoon, Panginoon, ngunit taliwas ang kanilang pamumuhay, taliwas ang kanilang gawa. Namumuhay silang may kasinungalingan, namumuhay silang may kataksilan, kaswailan. At tandaan po natin, sino ang sinungaling? Sinong ama ng kasinungalingan? Sinong nagtataksil? Walang iba kundi si Satanas. May mga bagay na aware po tayo, mga Kristiyano. Kung sino nga po ba talaga ang tunay na ating sinasampalatayanan. Dahil pinapatunayan ng Biblia na ang mananagumpay sa sanlibutan ito ay walang iba kundi ang tunay na mga anak ng Diyos. Ang tinatanggap ng Diyos bilang anak, sabi niya sa 1 John chapter 3, verse 9 hanggang 10, sabi niya sa verse 9, ang tinatanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya ay may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Makita natin that he or she is born again. Anong ibig sabihin? Hindi lamang nakilala niya or sumasampalataya sa Diyos, kundi makikita sa kanya ang bunga, ang pagiging tunay na Kristiyano, ang pagbabago ng kanyang buhay, puso't isipan, salita at gawa, at pamumuhay. Doon mo mapatunayan na tunay ka na Kristiyano at anak ka ng Diyos kapag hindi ka nagpapatuloy sa pagkakasala. Sa biyaya ng Panginoon ay nagtsatsaga ka. Kung sa ilong ko ay naghahimulat ka na maging matuwid at banal sa iyong pamumuhay. Sabi sa verse 10, dito, makikilala kung sino ang mga anak ng dyablo. At sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Minsan isip-isipin po natin, tunay nga ba na ikay anak ng Diyos? Ikaw anak ng Diyos, pero bakit hindi mo kayang mahalin ang iyong kapatid? Bakit hindi mo kayang magpatawad? Tandaan po natin, ang sabi sa banal na kasulatan dito sa verse 10, dito makikilala kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid. Gumagawa po ba tayo ng katuwiran, ng matuwid? At hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Dahil ipinaghaharian ni Kristo ay may pag-ibig. Tandaan po natin, ang tunay na Diyos ay pag-ibig. Kaya kung tayo ay pinananahanan ni Hesukristo, ibig sabihin mayroon tayong pag-ibig. At yan po ang patunay na tayo ay mga anak ng Diyos. Ang sumampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos ay makakataglay ng kapangyarihan. Bakit masasabi natin na tayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay magtatagumpay? Dahil may tinataglay po tayong kapangyarihan. My dear brothers and sisters in Christ, hindi ka lang simpleng Kristiyano. You have that power and authority. Tandaan po natin, pinapatunayan ng Panginoon na ang mga tunay na anak ng Diyos ay may taglay na kapangyarihan. Sabi sa Marcos chapter 16, 17, verse 17 to 18. Sabi sa verse 17, ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Ano yung tanda natin? Anong makikita ang kapangyarihan sa atin na mga sumasampalataya at tunay na mga anak ng Diyos na bilang isang mananagumpay? Una, sa pangalan ko'y. Sinong nagsasabi niyan? Jesus Christ Himself. Anong sabi niya? Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo. Nakapagpalayas ka na ba ng demonyo? O ba kaya ikaw ang lumalayas? At magsasalita ng ibang wika. Sabi sa verse 8, sila hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason.
at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Yan po ang taglay nating kapangyarihan. Magpapalayas ng mga demonyo, magsasalita ng iba't ibang wika. Tayo ay lasunin man or barangin man. No? Kung anong ilalagay ng kaaway upang tayo ay sirain, gawing siraulo, or bigyan ng sakit at karamdaman. No? Tandaan po natin, hindi po yan makapanaig sa atin. Dahil tayo ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan through the name of Jesus Christ upang mapagtagumpayan natin ang gawa ng kaaway. Ito ang ating kapangyarihan. Pwede natin sila palayasin. Alam niyo po, ang sabi dito sa Lucas chapter 10 verse 19, binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Yan po ang sabi ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, na ako po ay naranasan ko po na ako po ay kinulam. Pero maraming salamat, doon ko po nakikita na kung ang katawang ito ay sinaktan man ng dyablo, ngunit maraming salamat na hindi niya kayang bawiin ang aking buhay. At sabi nga, kaya tayo palayain ng Panginoon sa anumang gawa ng kaaway sa pamagitan ng kanyang pangalan. Natuto po akong gamitin ang pangalan ni Jesucristo and I am Himself. Ginamit ko ang pangalan ni Kristo Jesus upang palayasin si Satanas sa aking buhay. At that moment, ako po'y pinalaya ng ating Panginoon. Binalik niya sa akin ang lakas, ang sigla. At ito ako ngayon, sumunod sa Diyos dahil itong pangako ko sa Panginoon. Na kung ako ay palayain niya sa kulam na ito, pagalingin niya, buhayin niya, ay maglilingkod ako sa Kanya. At ang ating Diyos po ay hindi po siya sinungaling. Ginawa po niya yon na ako'y pinagaling. Kaya ako po ay nangako na maglingkod sa Kanya habang buhay. At tandaan po natin, huwag po tayong matakot sa pumapatay. Ang sabi sa banal na kasulatan, huwag kang matakot sa pumapatay ng katawan. Matakot ka sa may kapangyarihan magbulid sa iyo sa impyerno. Kaya my dear brothers and sisters in Christ, huwag tayong matakot sa kaaway. There has power in the name of Jesus. Binigyan tayo ng kapangyarihan upang apakan ng asat, alakdan at yurakan ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Kaya huwag kang matakot. Ano yun po ba? Hindi ko akalain na tunay nga pala na mayroong espiritu ng tikbalang. Ang sabi sa banal na kasulatan, makapagpalayas tayo ng mga demonyo. Kabago-bago ko po sa isang lugar na ako po ay nadestino doon. At hindi ko akalain na ang babaeng ito ay matagal nang inaalipin ng espiritu ng tikbalang. At mayroon po siyang apo. Ang apo po niya ay nagnanaknak. Ang kabuuan ng katawan niya, ang kabuuan ng kanyang balat ay ang lansa nagnanaknak na mga galis or sugat. Alam niyo po ba nung kami nagkikita, nagtaka po ako. Naaamoy ko siya, sabi ko, ba't ang lansan niya? Nung hinawakan ko siya, kaagad po siya na lupasay. Parang nawala po siya ng lakas, kaya inalalayan po namin na umupo sa upuan. At pagkatapos nung nagulat kami, na biglang sabi niya, gumanon siya. Sabi ko, ay, parang kabayo. Kaya sabi ko po sa dalawa kong alalay, sabi ko, hawakan niyo, kanan at kaliwa. At ako po ay nasa harapan po ng babaeng iyon. Naisip ko, sabi ko, ay kabayo pala to. Umikot po ako sa likod at doon ko po siya binulungan. At sabi ko, sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo, lumayas ka sa babaeng ito, ang lahat ng tuda ay luluhod at ang lahat ng labing magpupuri. Pinapalagpakan kita ng apoy na baga sa pangalan ni Kristo Jesus. Layas sa babaeng ito. Nagulat pa ako, biglang nawala po yung babae sa aking harapan. Ang bilis niyang tumakbo na para din siyang kabayo. At alam niyo po, ang sabi ng mga tao sa kapaligiran, sabi niya, Pastora, hindi na po yan babalik ngayon, baka po bukas na po yan. Kasi nang dumating kami hapon na. Sabi ko, hindi po, babalik po siya. Miya't maya, ay nakita nga po namin, bumalik po siya. Mayroon po siyang, dami po niyang putik, and then mayroon po siyang dala-dala na pako. And then sabi ko, kamusta po? Kasi hindi ko pa po talaga siya kilala bago ko po siya na-meet.
Tapos sabi niya, ewan ko nga ba, pastora, ba't ako nandoon sa linang? Sabi ko, purihin ang Panginoon at ikaw po ay malaya na. At sa ngayon po ay patuloy po na maalab at mainit po siya naglilingkod sa atin pong iglesia sa isa pong chapter natin. At ang bata po na pinag-pray po namin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, siya po ay mga 8 months pa lang yata yun or 1 year. No, ngayon napakagwapo yung batang iyon. Siguro baka mga 10 years na siya kasi matagal na akong wala doon. Sabi nga napakakinis ng kanyang balat. So makita natin na ang Diyos po ay nagpapalayas ng demonyo at nagpapagaling sa lahat ng mga may sakit at karamdaman. At ako po ay nilason ng mga kaya po ako na nakulam kasi napakain po ako ng pagkain na nilagyan po nila na ako po ay nagkasakit. At sa pangalan ng Panginoong Hesus, salamat po na ako'y pinalaya ng Panginoon at pinagaling. At hanggang ngayon, yan po ang ministry ko. Na sa kapangyarihan ng pangalan ni Kristo Hesus, sino man ay nangangailangan ng tulong, ng lubos na kagalingan sa biyaya ng Diyos, ay nakahanda po tayong manalangin. Sa 2 Peter chapter 2 verse 4, ang sabi dito, tandaan po natin, kaya wag po tayong matakot sa kaaway. Dahil ang sabi ng Panginoon, hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila'y ibinilanggo sa madilim na hukay upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. Kaya tandaan po natin, sila po ay ang future nila ay ihulog sa ikalalimang walang hanggan sa naglalagablab na asupre. Unang 1 chapter 3 verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Kaya kung gusto mo na huwag kang maging talunan sa mundong ito, huwag mong hayaang masakop ka ng dyablo. Kaya tapusin mo na, tama na ang pagkakasala. Gawin mo nang maging matuwid sa harapan ng Diyos. Sapagkat sa simula pa ay gumawa na ng kasalanan ang dyablo. Tandaan natin na parito ang ating Panginoon, sabi niya, at naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Kaya makita natin, we are more than conqueror. Our weapon against the work of the enemy, declaring with power and authority through the name of Jesus Christ. Gamitin mo ang power mo at authority. Declare the name of Jesus, dahil ang lahat ng tuloy iluluhod at ang lahat ng labi magpupuri sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang sinumang tatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus ay maliligtas at magagaling. I-declare mo ang awit 140. This is our great weapon. Sabi niya, 9 to 11. Verse 9, ang mga kaaway huwag pagtagumpayin. Pagdusahin sila sa banta sa akin. Kung mayroon kang kaaway, yan ang sabihin mo. And verse 10, sabihin mo, lagpakan mo sila ng apoy na baga, itapon sa hukay ng di makaalsa. Ito ang dinideclare ko sa mga demonyo na ayaw umalis sa katawan ng mga taong ito. At verse 11, at ang mga taong nag-uumpasala, huwag pagtagumpayin sa kanilang nasa. Ibalik ng kaaway ang lahat, anumang masamang binabalak ng kaaway sa iyo. Ganyan ang Panginoon kapag gamitin mo ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba na hindi lamang tayo mananagumpay, may gantimpala pa tayo mula sa Diyos. Ang gantimpala sa mga mananagumpay ay sa Pahayag chapter 3 verse 12, ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya maaalis doon magpakailanman. Iuukit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit buhat sa aking Diyos. Iuukit ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Wow! Yan ang ating posisyon doon sa langit. At sa Pahayag chapter 2 verse 7, ano pa ang reward ng Panginoon? Kung may pandinig kayo, dingginin niyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay, ay bibigyan ko ng karapatang kumain sa bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa halamanan ng Diyos. Wow, doon pa gusto tayo kain. Sino ang magtatagumpay sa sanglibutang ito? Tandaan natin yung mga anak ng Diyos na sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Kaya, ang tanong, my dear brothers and sisters in Christ, ikaw ba ay isang mananagumpay? Amen. Mananagumpay ka kapag ikaw ay nananalig na si Kristo Jesus ay anak ng Diyos.
dahil siya ay tunay na Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama, pagpalain mo po ang bawat isa na makinig ng iyong salita. Ikintal mo sa puso't kaisipan ng mga salitang ito. And thank you for the sevenfold of anointing. Ipagkaloob mo sa bawat isa to use the name of Jesus to bind Satan and to declare blessing and victory sa lahat ng taong nangangailangan sa iyo. Purihin ka sa aming mga buhay at maraming salamat na ang buong mundo na lahat na sumasampalataya sa iyo, the church, inyong mga anak, ay patuloy ang iyong proteksyon at aming dinideklara na kami mananagumpay mula sa espiritu ng COVID virus na ito at anumang kilos at gawa ng kaaway. Ibalik mo sa kaaway ang lahat ng kanyang panlilinglang sa mundong ito at hayaan mong patuloy na mahayag ka habang kami naghihintay sa iyo. Patuloy, O Diyos, na maraming salamat na aming mapagtagumpayan anumang lalang ng dyablo habang kami nabubuhay sa mundong ito. Receive the blessings of the Lord in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway kayo po ay pinagpala ng Panginoon. I love you sa pangalan ng Panginoong Yesus. Mama.